Magandang umaga po at welcome sa Faith Fellowship Church. Ako po si Jenny, part of the Faith Fellowship Music Ministry and of Youth at Faith. Masaya po kami na makasama kayo ngayong araw. Kaya kung ito po ang unang beses na makasama niyo kami, comment down below so that we can connect with you. We care about you and want to help and support you in any way we can. Kaya kung kayo po ay merong pinagdaraanan ngayon or nangangailangan ng panalangin, maaari niyo po kaming i-message or tawagan sa mga numbers na nandito sa screen. Or you can also visit our website ffaurora.org to find out more about us and ways to get connected. Let's lift our hearts in worship to the Lord. May you be blessed sa salita ng Panginoon na ibabahagi sa atin ni Pastor Bong ngayong umaga. Be sure na i-check ang ating discussion guide after ng service sa ating FB page so you can dig deeper into God's Word yourself, with your family, and with your faith group. Let's sing to the Lord. Joy
nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world! Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, amongst fields and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy, joy, speak of more joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love. Sing with joy! Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, it rises in my soul, never lets me joy. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, it rises in my soul, never lets me go. Amen. Give joy to our God. Give praise to our God. God above all the world in motion, God above all my hopes and fears, and I don't care what the world throws at me now. It's gonna be alright, yeah. Oh, hear the sound, hear the sound of the generation, making loud our freedom song. All in all, that the world would know your name. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is here. God above all the world in motion, God above all my hopes and fears, and I don't care what the world throws at me now. Come on! It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me.
Salvation is here. Salvation is here and He lives in me. Salvation is here. Salvation that died just to set me free. Salvation is here. Salvation is here and He lives in me. Salvation is here. Oh, you are alive and you live in me. Salvation is here. Salvation is here and He lives in me. Salvation is here. Salvation that died just to set me free. Salvation is here. Salvation is here and He lives in me. Salvation is here. 'Cause you are alive and you live in me. And I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Come on, gonna be alright. And I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is here. Salvation is here and He lives in me. Salvation is here. Salvation that died just to set me free. Salvation is here. Salvation is here and He lives in me. Salvation is here. You are alive and you live in me. Salvation is here. Praise you, Lord. Hallelujah. Karapat-dapat pagtuunan ng wagas na pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ko ang mabuti lahat ng ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumpasan, o Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsay di nabahirang ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukudulang biyaya mo, o Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas na pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan,
Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya, O Diyos ang katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat po, Panginoon. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. Yes.
won our freedom. Jesus has won it all. His stripes we are healed. By his nail-pierced hands we're free. Yes. By his blood, oh, we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Oh, the power of sin is broken. Jesus overcame it all. Jesus has won it all. God is risen, he is alive. He's won the victory, he reigns on high. Our God is risen, he is alive. He won the victory, he reigns on high. Our God is risen, our God is risen, he is alive. He won the victory, he is on high. Our God is risen, he's risen, he is alive. He won the victory, he reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Oh, you have won it all for me, and death could not hold you. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang malaking kagalakan po sa aking puso ang magpahayag ng salita ng Diyos. Magsisimula po tayo ng panibagong serye ng ating paksang pag-aaralan. Nalalapit na po ang Kapaskuhan, kaya ang ating pong paksa ay Christmas is Good News o ang Pasko ay magandang balita. Ang una po sa serye ay ano ba ang magandang balita? Sa totoo lang, maganda ba ang inaasahan nyo ngayong darating na Pasko? Ngayon ay panahon ng pandemya. Marahil, katulad nyo, hindi pa kami nakikita-kita ng aming mga mahal sa buhay. Yung iba nabalitaan namin o nabalitaan ko na may sakit, yung iba naman tuluyan ng namaalam. Dagdag pa ang iba't ibang sakuna. Umpisa pa lang ng taon, may pumutok na bulkan. Nagkalindol, nagka-COVID-19, na-lockdown tayo sa ating kanya-kanyang tahanan. Maraming nawalan ng trabaho, may malalakas na bagyo, nariyan ng Quinta, Rolly, at itong Ulysses na nagpabaha, mga sunog na kung ano-ano pa. Sa iba't ibang bayan, iba't ibang trahedya ang naranasan ng ating mga kababayan. Kaya nga siguro, yung iba hindi maganda ang inaasahan ngayong darating na Pasko. May takot sa kanilang mga puso at bagabag. Kaya naman, asahan natin na ang mensahe ngayon ay makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa ating mga puso ngayong darating na Pasko. Kasi ang mensahe ng Pasko ay magandang balita. Hindi ito nakasalalay sa anumang sitwasyon o pangyayari sa ating buhay o panahon. Tuloy na tuloy ang Pasko dahil ito ay totoong magandang balita. At ano nga ba ang magandang balita na ito? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 2, verses 8 to 11. Ang sabi po dito, sa lupaing din yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po sa oras na ito na makikinig po kami at mag-aaral ang iyong banal na salita. Dalayan ko po, Panginoon, na ibukas mo ang aming puso't isipan upang lubos po naming maunawaan at maintindihan ang mensahe na hatid mo sa amin. Dalayan ko rin po sa inyo ang inyong lingkod. Itago mo ako sa iyong likuran upang ang iyong kaluwalhatian ang maitaas sa aking buhay sa oras na ito. Ito pong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Sa ating nabasa, makikita natin na may tatlong magandang balita ang Pasko. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una, huwag matakot. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap ang napakatinding liwanag. Kaya natakot sila sa kanilang nakita. Pero ang sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Ang mga pastol na naroon ay talagang nakaramdam ng takot dahil naniniwala sila na kapag nakita mo ang kaningningan ng Panginoon, ikaw ay mamamatay. Nakaramdam sila ng labis na takot na bigla sila sa kanilang nakita. Bihira lang naman kasi ang mga ganong pangyayari. Iilan lang naman ang nakakaranas ng ganon. Natakot sila sa kahinatnan ng kanilang buhay, kaya kahit sino makakaramdam ng takot. Bagamat hindi naman iyon ang nais na ipahatid na mensahe ng anghel ng Panginoon. Kaya ang sabi sa kanila ng anghel, relax lang, huwag kayong matakot. Kaya ang takot ay parte ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Saan man tayong bumaling, laging may takot na hinaharap sa ating buhay. Sabi nga ng mga eksperto, meron daw 50,000 palapalagay ang dumadaan sa ating kaisipan araw-araw. At 77% noon ay puro negatibo at pawang hindi ka nais-nais.
Kaya naman, nakakaramdam tayo ng takot. Marami sa atin natatakot sa maraming bagay. Kasama na rito ang darating na Pasko. Ano nga ba ang mangyayari? Marami ang nagsasabi na iba ang Pasko ngayon, malungkot, walang katiyakan, may mga agam-agam, takot na hindi magiging masaya, gaya ng dati. 2 linggo na po ay nakakaraan, ang ating pong simbahan ng Faith Fellowship ay nagkaroon ng relief operation. At isa po ako sa mga nagdala ng mga relief na yon. Nakita ko po ang sitwasyon sa lugar ng Malanday, sa Provident, sa IBC. Talaga naman nakakapanlumo yung naranasan ng ating mga kababayan. Makikita mo sa karsada yung nagkalat na basura, putik at kagamitan. Nung makita ko yan, parang bumigat yung aking kalooban. Parang paano ako mag-uumpisa kung ako yung nasa kanilang sitwasyon. Ang taong 2020 ay bat-bat ng kahirapan at takot para bang walang nangyaring maganda ngayong taon. Kamusta na kaya ang darating na Pasko? Magkikita ba kami ng aming mga kaanak? Meron ba kaming may regalo sa aming inaanak? Meron ba kaming pakakain o may ihahanda sa Pasko? May magandang balita pa sa Paskong darating? Subalit ang Panginoon ay may magandang mensahe para sa atin. Ito ang nais na tugunin ng ating Panginoon sa ating mga puso. Na kung saan ipinapaalala sa atin na ang Pasko ay may hatid na pag-asa sa ating lahat. Ang katuparan ng pangako ng Panginoon Diyos na ang paghihirap at takot na sanhi ng kasalanan ay mapapawi at may babalik sa atin ang mga nawala kasama na ang kapayapaan sa ating puso at isipan. Kahit na mayroon pa rin COVID-19, kahit na walang ka ng trabaho, kahit nalugi ka sa iyong negosyo, nanatili pa rin ang putik sa inyong kabahayan. Mananatiling ang mensahe ng Pasko ay hindi nagbabago. Ito ay ang magandang balita na nahatid ng Panginoon. Pangalawa, mayroong magandang balita ng kagalakan para sa lahat. Ngunit sabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng kagalakan sa lahat. Sa Biblia, ang ibig sabihin ng magandang balita ay ang kapahayagan o kasaysayan ng buhay at katuruan ni Jesucristong tagapagligtas. Ito ang magandang balita dahil ito ay para sa kabutihan natin. Ganito ang sinasabi ng Jeremiah 29 verse 11. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ito ay kung magpapailalim tayo sa kalooban ng Panginoon. Ito ay magandang balita na naghahatid ng kagalakan sa halip na matakot. Ito ay kagalakan na katulad ng nadama na may-ari ng nawawalang tupa na mababasa natin sa Lucas chapter 15, verse 3 to 7. Isinalaysay ni Jesus yung nawalan ng tupa, meron siyang 100 na tupa at nawala yung isa. Ang ginawa niya, iniwan niya yung 99 at hinanap yung isa. Nung kanyang mahanap, galak na galak siya na ipinasan sa kanyang balikat ang nawalan tupa na ito. At pag-uwi niya ng bahay, inanyayahan niya yung kanyang mga kaibigan upang magkaroon ng kasiyahan dahil natagpuan niya ang nawawalan niyang tupa. Ganong kagalakan din ang ating madarama kung tayo at ang mga mahal natin sa buhay ay mananampalataya kay Jesus na tagapagligtas. At ganito naman ang sabi sa verse 7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi, di ba? Maging ang kalangitan nakigalak sa atin. Ganon din yung mensahe ng bantay ng bilangguan na mababasa natin sa Acts chapter 16, verse 25 to 31. Nang sila Pablo ay nakulong, nag-aawitan sila, nang biglang nagkaroon ng malakas na lindol, at bigla na lang nabuksan ang kanilang mga bilangguan at ang mga tanikalaan nila. Nagulat yung bantay bilangguan nang makita na yung mga bilanggo ay nakalagan. Natakot siya.
Ang ginawa niya, hinugot niya yung kanyang sandata at nais niyang magpakamatay. Dahil ang parusa sa mga bantay ng bilangguan na natakasan ng mga bilanggo ay kamatayan. Pero sabi nila Pablo, wag mong kitlin ang iyong sarili. Naririto lang kami. Ang ginawa ng bantay bilangguan, siya ay lumuhod at sinabi, Panginoon, o mga Ginoo, ano ang dapat naming gawin? O ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Ang sabi nila Pablo, manampalataya ka sa Panginoon at ikaw ay maliligtas. Ikaw at ang iyong sambahayanan. Nagalak yung bantay ng bilangguan pagkat yung takot na kanyang naramdaman ay napalitan ng kagalakan dahil ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya sa Panginoon at lahat sila ay nagpabautismo. Katulad ng bantay ng bilangguan, ang takot na kanyang nadama ay napalitan ng kagalakan. Ito ang pinakamagandang balita sa mundo. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, nakalaan ang kagalakan para sa lahat. Ito ay magandang balita para sa lahat ng tao, walang itatangi, mahirap, mayaman, may pinag-aralan o wala, kahit nasa laylayan, walang maiiwan, kahit sobrang makasalanan, lahat mababago ang buhay kung mananampalataya sa magandang balita na ito. Ang magandang halimbawa nito ay ang mga pastol na naroon. Kung babasahin natin ang Biblia, ang mga pastol ng tupa ang pinakahamak na tao. Hindi sila pinapayagang humarap sa mga hukuman. Itinuturing silang marumi sa lipunan. Ang mga pastol ay may mahalagang papel na ginagampanan sa Israel. Sa kabila nun, sila ay malayo sa mga tao. Lagi silang nasa kaparangan, nakahiwalay sa kabayanan, at nasa ilang na lugar. Itinuturing silang pinakamababang uri sa lipunan. Pero, sila yung unang nakarinig ng magandang balita. Nang marinig nila ang magandang balita ng anghel, hindi sila nanahimik at naupo na lamang sa isang tabi. Agad silang nanampalataya at dali-daling pumunta para makita ang tagapagligtas. Isang katunayan na ang pagliligtas ay para sa lahat. Pangatlo, isinilang si Jesus. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ipinanganak ang tagapagligtas. Ito ang pinakamahalaga at sentro ng nilalaman ng magandang balita. Ang pagsilang ni Jesus, ang Mesyas, ang Kristong Panginoon. Siguro naisip mo na, okay, pero sa totoo lang, hindi naman ito gaanong kahalaga, lalo't malaki yung hinaharap mong problema. Nakakadama ng konting pag-asa at kapayapaan sa tuwing sasapit ang Pasko. Pero pagtapos nito, balik na naman sa katotohanan ng buhay. Ang istorya ng Pasko ay baliwala na dahil hindi naman nito naibsan ng takot at trahedya na ating naranasan. Pero hindi mo man talaga maunawaan ang kahalagahan ng magandang balita na ito na merong isinilang para iligtas ka. Si Yesu Kristong Panginoon, ang pinakamagandang balita na nangyari sa mundo. Ang Pasko ay magandang balita ng kaligtasan, isinilang ang tagapagligtas. Ang magandang balita ay mabuti kung ito ay may katotohanan. Sa panahon natin ngayon na maraming fake news, maraming paasa, mahirap ng maniwala. Kung ang pagsilang ng tagapagligtas ay isa lamang alamat na nagbibigay ng kasiyahan tuwing panahon ng Pasko, magdudulot lamang ito ng maling pag-asa ng kaligtasan. Ngunit ang totoo, ang pagsilang ng tagapagligtas ay hindi isang alamat, kundi isang katotohanan. Ang magandang balita ng kaligtasan ay isinilang si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Noong magkasala ang tao, agad na nagplano ang Diyos ng pagliligtas. Kaya nagtakda ang Diyos ng pamantayan. Ang nais niya ay alay na walang bahid ng kapintasan. Dahil tao ang ililigtas, kailangan taong walang kasalanan ang tagapagligtas. Pero walang tao na walang bahid ng kasalanan. Yun ang sabi ng Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala,
walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, naging tao at isinilang ang tagapagligtas. Ang nangangailangan ng tagapagligtas ay ang mga nasa panganib ang buhay. Batid mo man ito o hindi, kung wala si Jesus bilang iyong tagapagligtas, at kung hindi ka mananalig sa Kanya, mapapahama ka at ikaw ay hahatulan ng Diyos. Kaya ito ang pinakamagandang balita dahil isinilang ang tagapagligtas. Ang ibig sabihin, si Jesus ang sinugo ng Diyos, Ama. Ang Kanyang layunin ay ialay ang Kanyang buhay upang tayong lahat ay iligtas. Siya lamang ang natatanging may kakayahan pagkasunduin ang makasalanang tao at ang Diyos sa pamamagitan ng walang bahid niyang buhay. Ang Pasko ay magandang balita ng Panginoong Hesus. Isinilang ang Panginoon. Sa lumang tipan ng salitang Panginoon ay tumutukoy sa Diyos, kasing kahulugan din ito ng may-ari at may kontrol ng lahat ng bagay. Ang magandang balita ay isinilang ang Panginoong Diyos na may kontrol ng lahat ng ito. Isa ito sa katangian ni Jesus na mababasa natin sa Lucas chapter 8, verse 22 hanggang 25. Isang araw, sila Jesus ay pumunta sa ibayo. Nakasakay sila sa bangka at biglang nagkaroon ng malakas na unos. Ang sabi ng mga alagad, Panginoon, Panginoon, gumising po kayo. Lulubog na po yung ating bangka. At nang pagbangon ni Jesus, sinaway niya ang malakas na unos. At ito ay tumigil. Namangha yung kanyang mga alagad. Ang sabi nila, sino ang taong ito? Maging ang unos at malakas na bagyo ay napatigil niya. Nakikita natin na kontrol ni Jesus ang kalikasan. Kaya naman sabi sa Philippians 2:9 hanggang 11, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Kristo Jesus ay Diyos. Sa mundo ngayon na parang nawala ng kontrol ang lahat, magandang paalala sa atin na si Jesus ay Panginoon, na nanatiling Diyos sa Kanyang trono, kahit pa sa gitna ng mga bagyo, sa gitna ng pandemya, sa gitna ng mga lindol at sunog, ano pa mang kalimidad, siya pa rin ang Panginoon ng ating buhay. Kaya naman ang Pasko ay laging mananatiling magandang balita dahil ang mensahe nito ay hindi nagbabago. Sa kasamaang palad, binago ng mundo ang mensahe ng Pasko. Hindi na tungkol kay Kristo. Yung iba, pinapalitan nila ng patungkol kay Santa Claus. At kung ano-ano pa. Naalala ko yung isang commercial dati sa telebisyon. Panahon noon ng Kapaskuhan, gumagawa sila ng bilin o ng bilin. At nung nailagay na nila lahat ng mga karakter doon sa bilin, yung nanay biglang lumabas, dala-dala niya yung pasabsaban. Nung una, naisip ko na, dala-dala niya yung baby na Jesus. Pero nung dating sa camera, yung pasabsaban na yon ang nakalagay yung ham. Tapos biglang lumabas ang star ng Pasko. Yung ham pala na yon, yung star ng Pasko. Pero tandaan natin, hindi ang ham yung star ng Pasko, kundi ang Panginoon. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo may Pasko. Kaya kailangan nating maipahayag ang tunay na mensahe ng Pasko, tulad ng pagpapahayag ng anghel noong unang araw ng Pasko. Sa ating pong pagtatapos, inihahatid ko ngayon sa inyo ang magandang balita ng pagliligtas ng Panginoon. Ano ang gagawin mo sa magandang balita na ito? Tatanggapin nyo ba? At paniniwalaan? Katulad ng ginawa ng mga pastol noong unang araw ng Pasko. Sa oras na ito, kung hindi mo pa tinatanggap ang magandang balita na ito, inaanyayahan kita na sumunod sa maikling panalangin na gagawin ko ng pagtanggap sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po sa magandang balita na kaloob mo sa amin, na nalaman namin na Ikaw, Panginoon, ay isinilang sa mundong ito upang kami ay tubusin sa aming kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon,
ako'y nananalig sa iyo at nananampalataya bilang Diyos at tagapagligtas. Tinatanggap kita sa aking buhay at dalangin ko na ikaw na ang maghari sa akin ngayon at magpakailanman. Salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa akin, ang mabuting balita na iyong ipinahayag sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung tinanggap mo na at sinampalatayanan ang magandang balita na ito, bakit hindi mo ito dalhin at ipahayag din sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan at sa mga taong malalapit sa iyong puso? Ang anghel ang unang nagpahayag ng magandang balita na isinilang si Jesus para tayo iligtas. Nais ng Diyos na tayo naman ngayon ang magpahayag nito sa iba. Maging katulad tayo ng anghel na sa buhay nila na nagpahayag ng magandang balita ng kaligtasan. Maganda itong regalo ngayon Pasko, hindi ba? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras nito, sa iyong mensahe na ipinahayag sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na ang iyong salita ay tumimo sa aming puso at isipan. Tulungan mo kami na isabuhay ang lahat ng ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magsasagawa po tayo ng banal na hapunan. Inasahan ko po na naihanda nyo na ang tinapay at biskwit at ang grape juice para pagsaluhan. Kung kailangan nyo pa ng kaunting oras ng paghahanda, pwede nyo pong itigil sa mandali ang video na ito at magpatuloy kapag handa na. Ngayon naman po, sama-sama tayong kasama ang inyong mga pamilya na alalahanin ng banal na hapunan. Katulad ng Pasko, isa itong mahalagang gawain ng mga Kristiyano na ating ipinagdiriwang. Maraming nakakalimot kung sino si Jesus at kung ano ang ginawa niya. Ito ay isang paalala sa atin kung saan nagmula at naitatag ang ating pananampalataya, ang tunay na magandang balita, ang dahilan kung bakit may Pasko. Dalawang elemento ang ginagamit upang ipagdiwang ang banal na hapunan. Ang tinapay at ang katas o inumin o juice. Ito ang kahulugan ng tinapay sa John 6:33 hanggang 35. Sapagkat ang tinapay na bigay ng Diyos, iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila. Bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na iyon. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang grape juice naman po ay simbolo ng dugo ni Jesus na nabuhos sa krus. Ang kahalagahan ng dugo ni Jesus ay nasusulat o mababasa natin sa Ephesians 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayong kadakila ang pag-ibig. Tinatawagan ko po ang mga ama ng tahanan o kung sino man po yung nangunguna sa tahanan upang magbahagi ng tinapay sa mga miyembro ng inyong pamilya. At habang binabanggit nyo ang ganito, ito ang katawan ni Kristo na pinaghati-hati para sa inyo. Hawakan lang po muna ang tinapay. Ngayon naman, muli, mga ama ng tahanan o kung sino man po yung nangunguna sa tahanan, magbahagi po ng juice sa miyembro ng inyong pamilya habang binabanggit nyo ang ganito. Ito ang dugo ni Kristo na binuhos para sa inyo. Hawakan lang po muna ninyo ang juice. Ang sabi ni Jesus, ito ang aking katawan ay inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin po natin.
Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin." Inumin po natin. Tayo po ay yumuko habang nakapikit. Manalangin po kayo ng pasasalamat sa Panginoon at sa lahat ng kanyang ginawa para sa inyo. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa inyo, minarapat mo pa rin na kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus para sa ikapapatawad ng aming mga kasalanan. Patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Inihahandog po namin sa inyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang isang hain na buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy naming pinapahayag ang inyong kaharian at ang iyong pagbabalik, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Naway, lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Sumayon nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Maraming salamat po for joining us today. Nawa kayo'y na-bless at na-encourage. Maraming salamat din po for your faithfulness in giving to the work of the Lord, especially in this challenging time. Patuloy po nating suportahan ang ating church at ang mga ministry at projects nito. Check our FB page or website for details. Nagagalak po kaming i-announce sa inyo ang ating weekly prayer room tuwing Miyerkules at 8 p.m. I-comment nyo lang po ang prayer room below and we will add you to the group. Let's unite our hearts in prayer before the King. Tinatawagan po namin ang ating mga cute na bata, ages 4 through 13. We would love to see you at Faith Kids each week pagkatapos ng 10 a.m. service. I-comment nyo lang ang Faith Kids below and we will be in touch. Registration deadline is Friday each week. So let me pray for you as we leave today. Panginoon, we praise and thank you today. Tunay ngang ikaw ay dakila at tapat sa amin. Thank you for protecting us and blessing us graciously. We will continue to stand firm in you at sa inyong mga pangako, lalo na sa panahong ito. Tulungan niyo po kami to fix our eyes on you always. Lead us and guide us sa mga desisyon na gagawin namin. May all our words and actions be pleasing unto you at maging living testimony kami of your goodness sa aming mga buhay. Cover, shield, and protect every family. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.